Salamat sa prayer. Good morning sa ating lahat. Nakaranas tayo ng isang linggong pag-ulan. Salamat sa Panginoon, wala naman sigurong na trangkaso at nagalagnat. May ilang sinipon pero nakabangon pa rin at mayroong lakas para tumungo dito at sama-samang nating sambahin ang ating Panginoon. July na po tayo. So, ibig sabihin, nakatapos na tayo ng kalahating taon. Kalahati na lang, matatapos na ang 2025. So, purihin ang Panginoon dahil naging tapat siya sa atin sa January to June 2025 at naniniwala po tayo na mananatili siyang tapat sa atin sa July to December 2025. Amen? So, dahil bagong buwan, meron po tayong panibagong tema ng mga mensaheng mapapakinggan. At ngayon po, ang ating theme is we entitled Stewardship. Stewardship. Ang bawat isa po sa atin ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Kasama na roon yung time, treasure, and talent. Tatlong T's. So sa buwan po na ito, ang mga mensahe natin mapapakinggan at mapag-aaralan ay pawang patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng Panginoon, especially sa tatlong T na yon. So marami pa pong mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pero mas maganda na tingnan natin itong tatlong T na ito dahil ito yung madalas ay meron po tayo. As we begin, may I request you to imagine this. So imaginein po natin itong sitwasyon na ito. Ipagpalagay mo na nakabili ka ng isang lote banda dyan sa Iba, Zambales. Sabihin na nating mga 1 hektaryang lupa. Ganong kalawak yon? Malawak na yun, di ba? 1 hektaryang lupa. So dahil po sa Olongapo ka nakatira o sa Subic, medyo malayo sa Iba, humanap ka ng magiging katiwala mo sa lupa na magbabantay at mag-aasikaso ng loteng iyong nabili. Kasi mahirap naman kung everyday magbabiyahe ka doon o magbabiyahe ka para i-check palagi. Sa kabutihang palad, nakahanap ka naman kaagad at nagkasundo kayo na doon siya titira, pumayag siya doon siya titira at sa kung magkano ang magiging sweldo niya buwan-buwan. So sinabi mo sa kanya kung ano ang magiging tungkulin niya. Ang magiging tungkulin niya habang nagbabantay sa iyong lupa ay hahawain o puputulin ang mga talahib at nagtataas ang damo dahil bare land yon at pananatilihing malinis ang lupain. Then dapat makabitan niya ng barbed wire ang buong paligid, siyempre para may bakod. Then unti-unti siyang magtatanim ng fruit-bearing trees, mga niyog at iba pa. Para naman po sa gagastusin, ay sinabi mo na magpapadala ka sa kanya ng pera buwan-buwan maliban pa sa sahod niya, pambili ng barbed wire, ng kahoy, ng pakoy, etc. So, nagsimula na siyang lumipat at magtrabaho para sa iyong 1 hektaryang lupa at buwan-buwan nga ay pinadalhan mo siya ng sahod at panggastos niya. Then, after 6 months, excited ka na pumunta o nagpunta sa lote mo dahil sa gusto mong makita kung ano na ang nangyari sa development ng iyong lupa. Nung binili mo yun, ang dawag-dawag ng paligid, ang sukal-sukal ng paligid, so excited ka, ano na ang nangyari sa aking lupa. Pero pagdating mo roon, na-discover mo na wala man lang halos nagawa ang iyong katiwala kahit kalahating taon na ang nakalipas. Walang naitanim na mga puno. Wala pang halos kalahati ng 1 hektarya ang nalagyan ng barbed wire at matataas pa rin ang mga talahib at damo. Anong ginawa niya sa mga pera ang pinadala mo? Ano ang gagawin mo matapos mong madiskubre ang kapabayaan at unfaithfulness ng iyong katiwala? Siyempre, malamang ay sisisantihin mo yon para maghanap ka ng panibagong katiwala na alam mong tapat at mapagkakatiwalaan. Di ba? Now, what would be the requirement na iyong ibibigay to make sure that next time ang makukuha mo ng bagong katiwala ay magiging faithful? These are the requirements sa aking bagong katiwala sa 1 hektaryang lupa.
Doon po tungkol ang topic ng sermon para sa atin ngayong umagang ito, that entitled Faithful Steward. What are the requirements for being a faithful steward of the Lord? O ano ang mga kinakailangan sa pagiging tapat o matapat na katiwala ng Panginoon? Ito ang dapat mayroon sa isang faithful steward ng ating Panginoong Jesus. Basahin natin ang ating text sa Matthew 25:14-34. Request ko uli na tumayo tayo as a respect sa salita ng Panginoon. So ang sabi po dito sa ating text, "For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, 'Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more.' His master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.' And he also who had the 2 talents came forward, saying, 'Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more.' His master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.' He also who had received the 1 talent came forward, saying, 'Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours.' But his master answered him, 'You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed? Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." Praise God for the reading of His Word. You may now take your seat. Now, this is an important text, and we need to build muna yung context. So para sa context, ang text po na ito na ating nabasa ay nakapaloob sa isang pangyayari kung saan si Jesus ay nagbigay ng babala. Nagbigay din siya ng paalala, turo at encouragement sa mga Israelita na makakaranas ng last days o katapusan ng mundo. So nagsimula po ang context ng passage na ito sa Matthew chapter 24. So kung gusto nating lubos na maintindihan itong chapter 25 verses 13 to 14 to 30, we need to read buong 24 hanggang umabot tayo doon sa ating text. Ang nangyari dito sa Matthew chapter 24 ay Jesus foretold. He foretells the destruction of the temple na natupad naman noong about 70 AD. So at this time, probably mga AD 30 ito. So nung AD 70, nangyari itong sinabi ni Jesus. Now, after foretelling the destruction of the temple, sa chapter 24 verses 1 to 2, makita natin dyan, nagbigay naman si Jesus ng mga sign of the end of time na mababasa sa verses 3, sumunod na verse, hanggang 51. At habang nagbibigay siya ng sign of the end of time, nagbibigay din ang Panginoong Jesus ng reminder at instruction on how to be ready sa pagdating ng araw ng katapusan.
There will be signs, or this is how you will be ready. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Now, pagdating naman sa chapter 25, so sa buong 24, ganun ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Pagdating naman sa 25, later ng chapter na ito, nagbigay si Jesus ng what would happen sa Judgment Day. Merong foretelling ang Panginoong Jesus, ano mangyayari sa katapusan ng mundo. Pero bago niya sinabi yon, nagbigay muna ang Panginoong Jesus ng dalawang parable. Magsisimula sa verse 1. Para turuan ang mga tao on the importance of being ready sa muli niyang pagbabalik dahil magkakaroon nga ng Judgment Day. So itong two parables na ito will help you to be ready for that Judgment Day. Ang dalawang mga parable na tinutukoy natin ay the parable of the 10 young women, Matthew 25 verses 1 to 13, which is about being wise and ready while waiting for the second coming of Christ. Ang pangalawa ay the parable of the talents, Matthew 25 verses 14 to 13, ang text natin ngayon, na tungkol naman sa pagiging faithful stewards while awaiting for the second coming of Christ. Kapatid, mga kapatid, dahil sa bigat ng pangyayari sa dalawang naikwentong parable ni Jesus, ang mga taong nakapakinig ng mga warning at instruction na nakapalaob sa mga parable na iyon should consider those things seriously because there are serious consequences in neglecting the warning and reminder of Jesus Christ about the end of time and His second coming. Seryoso yung consequence na naranasan ng 10 young women na hindi sila naging ready. At matindi rin ang consequence na naranasan nung isang servant na hindi rin naman siya naging faithful steward. Ang key statement po sa dalawang chapters na iyon ay makikita natin sa Matthew 24:13 to 14. Ano ang sabi doon? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. That's a serious statement. And that statement is the reason why we want to talk about faithful stewardship in today's sermon. Sa muling pagbabalik ni Jesus, ang nais natin ay matagpuan niya tayong tapat all throughout sa buhay natin. So muli, ano-ano ba ang mga requirement as we continue to aim to be faithful stewards of the Lord? Una, we must have the heart of a trusted servant. Heart of a trusted servant. Sabi po sa verses 14 and 15, for it will be like a man going on a journey. Yung for it dyan, tinutukoy about yung the last days in the kingdom of heaven. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Take note of that phrase. To each according to his ability. Then he went away. Sa parable po ni Jesus na ito, mayroon daw isang lalaki na maglalakbay sa malayong lugar. Malayo ang pupuntahan niya. At dahil sa matagal siyang mawawala, bago siya umalis, ay tinawag niya muna, halika kayo mga tauhan ko, come. Ipinagkatiwala niya sa kanila ang kanyang ari-arian. Although this passage is about stewardship, you may notice as you read it that the parable is also about the servants of a master who were entrusted with the master's property. Yun ang naging takbo ng kwento na ito. Servants of a master, the servants of a master who were entrusted with the master's wealth. Sila ay mga tauhan ng isang mayamang Panginoon na pinagkatiwalaan ng mga talent according sa kanilang ability. So that's the difference. Kaya mayroong 5, 2, and 1. Depende sa kanilang kakayahan. Now, let us take note mga kapatid that yung talent, kasi sa panahon natin ngayon, iba ang iniisip natin about talent. Diba? Yung talent is singing, dancing,
being able to speak publicly, and etc. Pero ang talent po na tinutukoy dito ay unit of weight, timbang. So kung sa panahon natin ngayon ay mayroon tayong kilograms or tons, sa kanila ay mayroon silang sukatan sa timbang na ang tawag ay talent. Ang isang talent ay may equivalent na 34.2 kilograms. So sa parable, ang isang servant ay binigyan ng 5 talents. Kung iyon ay 5 talents of gold, ibig sabihin 171 kilograms of gold ang ipinagkatiwala sa kanya. Sa isa ay 2 talents o 68.4 kilograms of gold. Then sa isa pang tauhan ay 1 talent or 34.2 kilograms of gold. Now, wag po tayong malito sa mga numbers o amount na ibinibigay natin, mga kapatid. I just want to point out na ang mga ipinagkatiwala sa tauhan ng master ay hindi basta-basta. Kung nagkakahalaga ng malaki, kundi nagkakahalaga ng malaki iyon dahil ang isang talent of gold, example, ay umaabot ng milyon-milyong piso sa panahon natin ngayon. About 200 plus million pesos sa isang talent. Ganun kalaking halaga ang ipinagkatiwala ng master. And yet, kahit na ganoon kalaki ang amount, the master still entrusted it to his servants. Imagine that. Never forget, mga kapatid, that as Christians, we are servants of the Lord entrusted with our master's property, which makes us his servant stewards. We are Christ's servant stewards. At hindi lamang po, mga kapatid, something with little value ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kundi the most precious good news of the kingdom of God that can powerfully secure humankind's eternity. Yan ang ipinagkatiwala sa atin. Iyon ang ibig ni Paul na maunawaan ng mga mananampalataya sa 2 Corinthians 4:7. That as believers of Christ, we have this treasure in jars of clay. We have this treasure in jars of clay. We have these talents of gold in jars of clay. That although we are weak and fragile, and we are just lowly servants, we were entrusted with God's most precious message, the gospel of salvation. The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang sabi nga sa Romans 1:16. And you have that, brethren. You carry that. Ang tanong ay, how do you feel about it? How do you feel about it? Anong nararamdaman mo na ngayon ay napaalalahanan ka? You have that talents of gold with you. How do you respond with the trust given to you by the Lord Jesus Christ? Paano mo pinahahalagahan ang mabuting balita na iyong natanggap at ngayon ay nasa sa puso at isipan mo na? Noong ako po ay nasa kolehiyo, some of you already know this, ako po ay nag-working student para makapagtapos sa college. Ang napili kong trabaho noon ay service crew sa isang fast food chain. Alam niyo siguro yon, sa isang fast food chain ng isang masayahing bubuyog. Yun ang napili ko dahil pwedeng mag-adjust ang schedule base sa free time ko. Halimbawa, kung ang oras ng klase ko ay pang-umaga, ang schedule na ibibigay nila sa akin ay closing ng store. Kasi pang-umaga ang klase ko. Then, kung sa ibang class, subject ko naman ay panggabi ang klase, so, kung nag-closing ako one day, pwede naman akong mag-opening ng store. Dahil nga, panggabi ang klase ko. Yun ang ibibigay na schedule sa akin. Kung maghapon naman ang klase ko, may pang-umaga ako panggabi, wala akong schedule within that week. O sa araw na yon. So, yun ang trabaho ko, and I enjoy it naman.
Nang matanggap ako sa isang fast food store, I think sa may Baclaran LRT ron, alam ko ano yun, kung sa LRT, meron dong station Baclaran, tapos may Jollibee doon ako nagtrabaho. So na-assign ako as soda. Sabihin, taga-check ng soft drinks kung available pa, taga-timpla ng pineapple juice at iced tea, at taga-gawa ng sundae. By God's grace, naging okay naman yung aking pagtatrabaho. Sa katunayan nga ay one time nabigyan ako ng honor na Best Soda Crew. Yan. Dalawa kasi kami pinagpilian, ako yung napili. Buti hindi ako second Best Soda Crew. Siguro dahil doon, isang araw, surprisingly, ipinatawag ako sa office ng aming manager. So tinawag niya ako, papuntahin niyo nga si Ryan dito. Then binigyan ako ng instruction. Hindi mo masyadong maalala, pero most likely ganito ang sinabi niya. Ryan, wala na kaming time na dalhin itong mga documents sa ating main office, pero kailangan nang madala ang mga ito ngayon. Kung hindi tayo aabot sa cut-off at madidelay ang sahod natin. So i-prepare mo ang iyong station, gumawa ka ng maraming backup na pineapple juice at iced tea, then pumunta ka sa main office natin sa Ortigas at dalhin mo ang mga document na ito. Huwag mong iwawala dahil record ito ng time of duty ng lahat ng employee ng branch na ito. If mawawala mo ito, hindi tayo makakasahod. So God, nagbihis ako, sumakay ng MRT, siksika na MRT, then naglakad sa kahabaan ng Ortigas para pumunta na sa main office. Habang nagbiyahe mga kapatid, ang sabi ko sa isip ko, they entrusted me with this important mission. And because of that trust, I had to be faithful in accomplishing this task. I had to protect ang dala-dala kong mga record at document na ito, even with my own life. Dahil hindi makakasahod ang mga kasama kong crew, pati na rin ang mga manager namin, kasama na ako kung maiiwan ko ito sa MRT o mawawala ko ang big envelope na ito o ma-snatch sa akin. Sa palagay ninyo mga kapatid, was I overreacting lang ba sa trust na ibinigay sa akin ng manager ko? O iyon talaga ang usual na response ng someone who was entrusted with something special and with great value? Ang maging matapat sa nagkatiwala sa kanya even if it would cost him his own life. Kapatid, if you are entrusted with something valuable by someone higher than you, your very response out of gratitude should be faithfulness. Amen? At kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang mahalagang misyon ng King of Kings and Lord of Lords to make all nations His disciples, hindi ba ang isipin mo palagi, when you wake up and when you lie down to sleep, I shall be a faithful steward to my Lord and Savior. Wherever I go and whatever I do, I must be fulfilling that mission. And so, it is an important requirement for being a faithful steward of the Lord to have the heart of a trusted servant. I am just a servant of the Lord, pero meron siyang in-entrust sa akin so valuable and precious. Pangalawa, besides having a trusted servant's heart, a faithful steward must also have a sense of responsibility. Dapat ito, sense of responsibility. A faithful steward knows that he must be responsible for what has been entrusted to him. Let's check our text of verses 16 to 18. So, tingnan natin yan sa ating Bible. According dito sa passage, ano ang naging tugon ng mga tauhan ng master sa ginawa niyang pagtitiwala sa kanya? Servants who were entrusted with master's property. Sa verse 16, sabi doon, he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. Then dito naman sa verse 17, so also he who had the 2 talents made 2 talents more. So obviously,
makikita na ang dalawang lingkod na ito ay may sense of responsibility. Dahil they take action immediately just after they were entrusted with the master's wealth. Ang sabi nga dyan, at once. Ibig sabihin, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa, agad-agad, at walang alinlangan silang kumilos. Ang sabi siguro nila sa sarili, ang magandang gagawin ko rito sa aking 5 talents ay dadalhin ko ito sa trading market at aking ipapangalakal para tumubo. So pinagsumikapan na yun, pinagtrabuhan niya yun. At yun nga ang nangyari. Kumita ng 500% ang 5 talents na ipinangalakal ng servant. Kaya pagbalik ng master, ang sabi sa kanya, after niya maisauli ang 5 talents na may additional 5 talents pa ay ganito, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Good job. Good job. Gayun din ang nangyari sa binigyan ng 2 talents. Nag-isip siya kung paano mapapalago ang naipagkatiwala sa kanya at pinagsumikapan niyang paluguin iyon by trading. Hindi naman iyan, okay, tomorrow I will trade this and then after next day, meron ng 2 talents. Nagtrabaho pa yan, nagsumikap pa siya para makumita. Diba? Most likely, yun ang possible na scenario. And so, after some time, ang initial 2 talents ng master ay 4 talents na sa kanyang pagbabalik. Kaya ang sabi rin sa kanya ng master, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master, my beloved servant. Fellow Christians, that's a good example to follow, hindi po ba? We should not be like the third servant. Ito ang sabi about him sa verse 18. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Although gumawa pa rin naman ng aksyon ang servant sa ginawang pagtitiwala sa kanya ng master, he responded so differently sa naunang 2 servants. What he did was, he went and dug in the ground. He did not went to the trade market, but he went to some place and dug in the ground para itago ang mga 200+ million pesos in today's amount ng kanyang master. Dahil nakabaon naman niyon, panatag siyang hindi magagalaw at mababawasan ang 1 talent ng kanyang master. Kaya he could go on doing his things, whatever he wants to do, enjoy his life, while his master is gone and away. Safe naman ang pera niya, pera ng master niya. So relax lang sa buhay. Mga kapatid, hindi lang tayo pinagkatiwalaan, kundi we are also commissioned to make disciples of all nations. Ang utos na ito ay hindi para sa lahat. Let us take note of that. Hindi ito para sa lahat. Ang utos to make disciples with a task to be fulfilled ay para lang sa mga disciple ni Kristo. If you are Christ's disciple, then you are His servant stewards, and you are responsible for disciple making. You must be making disciples of Christ in obedience to His command. That's what you must thinking of. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, after a long time, babalik ang Panginoon, and take note that He will hold every one of us accountable kung paano natin sinunod ang Great Commission ni Kristo. Therefore, keep it always in mind, my brethren, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, that a faithful steward who will be rewarded is a responsible servant to his master. He must have sense of responsibility. Lastly, ang pangatlong requirement sa pagiging faithful steward ay faith in the master. Faith in the master. You believe in the master. Ang isang katiwala ay magiging matapat, faithful sa pamamahala ng ipinagkatiwala sa kanya
kung siya ay nagtitiwala mismo sa Panginoon niya. Tingnan natin kung gaano kabilib ang ikatlong servant na pinagkatiwalaan ng 1 talent sa kanyang master sa verses 24 to 25. In verse 24, bago niya ibigay yung pera, yung property ng master, he also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. Obviously, this servant had no true knowledge of the master, who his master is. Hindi niya lubos na kilala ang kanyang master. When he thought of him as a cruel and ruthless opportunist, na pinipitas niya ang mga bunga ng mga punong hindi niya itinanim at inaani niya ang hindi niya inihasik. Yan ang iniisip niya about his master. Nagpapakita iyon na he does not represent a genuine believer of the master. And he had no faith in him. Actually, the servant was just using what he thought about the master to justify his laziness, his slothfulness, yung katamaran niya na magpayabong ng property ng master niya. Inireveal iyon ng master sa naging tugon niya sa kanyang servant sa sumunod na verses, so 26 and 27. Sabi sa 26, but his master answered him. Ito ang sagot ng master sa kanya. You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed? Take note of the question mark. That's not point. That's a question mark. Talaga bang iyan ang paniniwala mo sa akin? Then, you ought to have invested my money with the bankers and at my coming, I should have received what was my own with interest. Kumita pa sana yan. Ang tugon ng master na ito ay hindi acknowledgement ng accusation ng servant, kundi hinahayaan lang niya na ang mismong pananalita ng servant ang humatol na unfaithful steward lang talaga siya. Kasi kung ang paniniwala naman pala talaga ng slothful servant na iyon ay mahigpit at malupit ang kanyang Panginoon, edi mas lalo sana niyang pinagsumikapang i-invest ang ipinagkatiwala sa kanyang yaman. Dahil kilala niyang ganoon ang master niya, so kung wala siyang gagawin doon, edi alam niya na mananagot siya. Kung talagang takot siya sa kanyang master, hindi siya mapapalagay na hindi man lang niya napapaunlad ang ipinagkatiwala sa kanya, bagkus ay hinayaan lang niyang nakabaon at nakatago sa ilalim ng lupa. Eche lang niya yun. ano lang niya, eme niya lang yun na masama ka kasing master. Tamad lang talaga siya. Ayaw lang niyang magtrabaho para umunlad yung master's property. Dahil sa hindi niya kilala ng lubos ang kanyang master, hindi nagawa ng servant na maging matapat sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin ito. Knowing our Lord fully well will greatly aid us in putting our full faith in Him. And placing our whole trust in the Lord will make us ever faithful to Him. Tama ang statement? Kung kilala natin lubos ang ating Panginoon, tutulungan tayo noon na talagang ibuhos ang buong pananampalataya natin sa Kanya. At kung ibinigay natin ng buong buo ang pananampalataya natin sa Kanya, magiging matapat tayo sa Kanya at all times. Let me share another personal story. Sabi ng aking asawa, ito na ang simula na ang Pastor Kids ay nagagamit as illustration. Ito kasi yung madalas nakikita. Well, anyway, isang beses, kinausap ako ng isang teacher sa Sunday School about sa lesson ng mga kids noong Father's Day. No?
During their lesson, ang isang instruction na ibinigay niya sa mga kids ay i-describe nila kung ano ang pagkakakilala nila sa kanilang father. So nang si Rian na, ang panganay namin, ang nag-describe sa father niya, ang sabi niya ay, mabait daw. Mabait daw. Siyempre nakakataba ng puso na ang pagkakakilala pala sa iyo ng iyong anak ay isa kang mabait na ama, no? By God's grace. Now, I share this mga kapatid because naisip ko, probably that is the reason why kapag pinagpagalitan ko ang aming panganay sa isang mali na kanyang nagawa na talagang dapat hindi niya makasanayang gawin, madalas, imbes na lalayo o tatakbo siya sa akin dahil sa takot, ay tatakbo pa siyang palapit, yayakap at sasabihin, dance, dance. Misa pa, dance, dance, habang umiiyak. Iyon kasi ang madalas na ginagawa naming mag-asawa sa kanya bago siya matulog. Pinaghehele namin at isinasayaw. Kapag nahihirapan siya makatulog, tatanungin namin, dance? Do you want to dance? Kapag sinabi niya, yes. So either bubuhatin ko na siya para isayaw, o kakalungin siya ng mami niya para iduyan. And then siya na mismo ang magsasabi, bed. Ibig sabihin, gusto na niyang mahiga at matulog. So ilalapag na namin siya sa bed at maya-maya ay makakatulog na. Brethren, this is the point. Kung kilala mong lubos ang isang tao, anuman ang magawa o masabi niya sa iyo, o anuman ang ikwento ng ibang tao tungkol sa kanya, hindi mo iisipin na masama ang taong iyon or he is or she is trying to offend you. Instead, you will continue believing in that person dahil kilala mo siya. Kilala mo kung sino siya at naiintindihan mo ang nagawa o nasabi niya. Ang ikatlong servant sa parable ay nakapag-isip at nakapagsalita ng masama about his master dahil unbeliever siya. Hindi niya kilala ang kanyang master ng lubos at hindi rin siya tunay na mananampalataya niya. Mga kapatid, do you fully know who the Lord Jesus Christ is other than Savior? Kilalang kilala mo na ba si Jesus bilang Panginoon? And do you truly believe in Him with all of your heart? Naniniwala ka ba sa ipinangako niya na as you make disciples of all nations, He will be with you always, always, all the time, even to the very end of the age. Mauubos ang lakas mo sa pag-church planting o sa pag-evangelyo, pero hindi ka iniwan ng Panginoon all those times. Mauubos ang lakas mo sa pagsusumikap, sa paglilingkod dito sa simbahan, pero sa pagsusumikap mo na yon, hindi ka iniwan o pinabayaan ng Panginoon. I will be with you to the very end of age. And naniniwala ka rin ba na totoo ang paalala niya sa Revelation 22:12? Ang sabi doon, look, see this, I am coming soon. I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Since you believe in Jesus and truly have faith in Him, your response to these words of His would be to get up and to take your 5 talents or your 2 talents or even just 1 talent yan and bring it to the people and share it with them. Would you like to trade this 1 talent for your commitment and faith in Jesus? And this is what we are trading to them. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Because everyone
who calls on the name of the Lord will be saved. Would you like these 5 talents? My fellow servant stewards, the challenge for us today is to remain faithful to that message at all times. Let us be faithful to Jesus Christ, who is our Savior and our coming Master and King. Huwag tayong malibang sa kabisihan ng mundong ito. Nakabaon naman yan. Wala dapat ipag-alala. Nakabaon naman yan sa lupa. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Hahanapin na niya sa atin ang ipinagkatiwala niyang 5 talents, 2 talents, and 1 talent sa bawat isa sa atin. You have that talent. Gampanan lang natin ng may kasipagan at katiyagaan ang tungkuling ipinagkatiwala niya sa atin upang pagdating ng panahon ay masaya na masasabi natin na may katagumpayan sa Panginoon. Master, you delivered to me 5 talents. Here, see, I have made 5 talents more. My friend accepted the Lord Jesus Christ. And also, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. I have organized an evangelistic crusade, and many have received Jesus Christ. And also, Master, even though I was just given just 1 talent, here, I have made 1 talent more. Masakit na ang kasukasuan ko, kaya nag-assist na lang ako sa pagluluto ng feeding sa mga bata. Pero merong isang bata na active nang uma-attend sa Sunday school. Here is my 1 talent. And 1 more. Let us be faithful stewards of the law, of the precious gospel of Christ, brethren. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. God bless us always, mga kapwa ko lingkod at katiwala ng Panginoon.